Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Secretary Laro Gadon ng Poverty Alleviation. Kasi po meron po siyang dibang sinabi, no? At ngayon po mukhang in hot seat po siya. Pero alam nyo naman yan, kilala nyo naman si Larry Gadon. He will back it up doon sa mga sinasabi niya, no? Huwag kang bobo. At ito nakakabigla mga kababayan. Meron po akong ipapanood sa inyong video. Ito lang, clip lang ito sa kanyang siguro speaking engagement, no? Na kung saan parang ano na po masasabi nung mga nagkukunwaring oposisyon kumampi na. Mamaya malalaman nyo kung sino siya. At ganun din po, may papakita tayong isang balita sa inyo na kung saan mukhang yung mga tanga-tanga lang ng mga nagkukunwaring oposisyon ang hindi nakikita ang mga proyekto ng gobyernong Marcos. Okay? So, isa po yan, no? At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga video replays, no, manonood niyan, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no, through super chat, super sticker, super thanks, at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere, comment section and chat box. Nandiyan po si Marie Cris Hernandez, Ilora Liz, si Kai, si Tita Aurora sa buong Palawan, Zambales at Norte, no, sa buong West Philippine Sea. Shout out po sa inyo. Sa ating mga modern heroes na OFW, shout out po sa inyo at lagi po kayo mag-ingat. Kay Ai Chang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, kay Beth M, si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla, si Rebecca Lagmay, si Ninita kalimutan ko naman. Ninita Umali, Nilda Arceo, si Lucana Kana, si Carclea, si Malditang Lola, Mami Lu Parker, Jin Jaggers, Birnia Parmposa, si Limi Jenny, Luzana Nerpio, Ludi Pamilar, nandiyan po sila, si Gerlis Mascarenas na nirekomendan ni Kaluyal Wanabet ang ating channel sa kanya, no? Saka si Berna Villapuerte, no? Si RN Tucent, si Red, Danny Reynado, Muhammad, Lorna Rafael, Hatori. Yung iba, sige, shout out na po lahat sa inyo. At yung mga sinusubaybayan nating vloggers, alamin nyo na lang yung mga nagpunta sa rally, no? Saka si Carclea at DJ Byron Music and Topic TV. Naku, hindi yata nakasama doon si Direk Freddy Valera, no? Pinapanood ko po yun si What the F. Okay mga kababayan, so ang uunahin natin ay ito muna, no? Teaser muna tayo, teaser. Ito pong balita sa Manila Bulletin. Napakaganda nito. 125 PPP. Ano po yung PPP? Public-Private Partnership worth 3 million currently in pipeline. Ibig sabihin, nakahanda po, nakaumang dyan. Ito the Public-Private Partnership currently has 125 projects in its pipeline with among totaling over 3 trillion pala. 3 trillion pesos. So, ang dami niyan. Private partnership, siguro ang isa dyan yung NAIA improvement. Based on the list from the PPP Center, there are 103 projects that will be implemented at the national level, while the remaining 22 are at the local level. The big ticket items include the upgrade, expansion, operation, and maintenance of, ayan, ito daw, Lagindingan Airport Project, New Bohol International Projects, and the UP Philippine General Hospital Manila Cancer Center Projects. Ayan, ang dami. Ito kasi hindi binabalita, ayan yung tignan Kaya itong mga dedeshet, walang kaalam-alam kasi tayo ring mga supporters, hindi pinapaalam o ayan pinapaalam ko sa inyo. Yung iba sa inyo tamad pumunta doon sa PCO. Sabi nila kulang-kulang din naman yan.
mas gusto nyo pa yung balita kay Bato. Yung balita galing kay Luka-Luka dito, ayun. Kaya hindi nyo na alam paano ko kontrahin yung mga dedeset na nagsasabing, anong proyekto ni Blengbong? Hindi nyo alam, ito pala, meron palang 125 PPP worth 3 trillion pesos na naka-umang na, nandyan na sa pipeline, ibig sabihin, nakahanda na. Meanwhile, the challenge process for the 59.4 kilometers Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, yung TIPLEX extension project has ended and is already awaiting contract to be awarded. Ibig sabihin baka meron na po itong nanalong bidder kasi awaiting contract to be awarded na lang On the other hand, the review process of the National Capital Region EDSA Busway project is set to end this year. They're actually on the tail end of this review process. We'll be following up with them because DOTR needs to decide whether they proceed to the next stage or return the proposal. Kung maganda di tuloy, di ba? Yung EDSA Busway project na yan, the PPP projects that are also expected to be awarded this year or next year also include the Bislig City Bulk Water Supply, Bislig Septage Project, and the Negros Occidental Bulk Water Supply Project. Projects that are under the early stages of development projects include the operations and maintenance of the Metro Manila Subway Project, operation and maintenance and North-South Consumer Railway, North Long Haul Inter-Regional Railway Projects, and Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Ang dami pala mga kababayan. Further, some of the unsolicited PPP projects that are under evaluation by the implementing agencies include the operation and maintenance of the Bicol International Airport, Port of General Santos, Sayac-Siargao Airport, C5 MRT-10 Project, and Cebu Monorail Transit System Project. Ang dami. Diba? At least, binabalita dito. Hindi naman natin nakikita. Buti na lang, nakita ko sa Economics and Utilities. Ayan 125 PPP. Binigyan lang tayo ng pahapyaw. Ang sabi diyan, 103 is national. 22 ang local. Kita nyo? Yan, pangalandakan nyo yan. Pag may nagsabi na dedeset na walang magawa ang gobyernong Marcos, ayan, pakita nyo yan. Isa lang yung mga yan. Yan pa yung continuous drug, yung drug war ng Pangulo na hindi bloody. Holistic. Hulihin, kasuhan, tapos i-rehabilitate yung mga lulong. Di ba? Peace and order. Hindi a-abolish ang NTF-ELCAC. Patuloy. Sabi ng Pangulo, kung talagang alam na natin, din natin kailangan, doon natin tatanggalin. Di ba? Commission on Human Rights, nagtayo ng isang parang department para sa human rights. Di na? Ano pa gusto niya? Ano yung maganda? I-improve nyo yung airport. Gayahin nyo yung mga ibang international airport. Nung napunta ako dyan, nag-stop over ako sa Narita, Japan. Yung airport jet, anak ng siopaw. Bago ka pumunta dun sa gate mo, ang haba ng lalakarin mo. Kasi nag-layover ako dyan. Nung 2016. Tagal na. Nabigla ako. Biruin nyo, may mga pangbatang lugar. May mga pang-internet. Pwede ka pang matulog. Libreng-libre, walang bantay. Hindi tulad sa atin, hindi ka makapasok sa loob ng airport kasi mga sa lauta yung kapwa natin. Di ba? Hindi marunong mag-behave sa loob ng airport. Kailangan pa, ganda ka lang, wala kang ticket. Wala kang boarding pass, di kayo pwede pumasok. Hindi tulad sa ibang airport, mag-park ka, pasok-labas ka sa departing, pasok-labas ka sa arrival. Lalo sa arrival, pag may susunduin ako, yung anak ko, galing ng Sacramento, uuwi dyan sa San Diego. Doon ako, papark ako. Pag matagal pa. Kape-kape. Di ba, Mami B? Kape-kape, coffee bean. Si AJ nga yung bunso ko. Ano sabi niya? Anong gate tayo? Alam niya ano yung kainan doon sa ibang gate Pag kami pupunta naman ng Sacramento, sa Southwest kami. Kape-kape, pa-bagel-bagel. Di ba, free? After lang nung TSA, we're free. Ganun lang.
O sana ganyan mangyari. Ako nangangarap na ganyan sa airport natin eh. Kaso lang sa sobra kasing yung iba kasi undisciplined. Undisciplined mga kababayan. Okay? So alis tayo diyan. Pinakita ko lang sa inyo at least mapapatunayan natin na itong gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho hindi tulad nung sinasabi nila. Yung sinasabi na digong na, putang ina mo, gutom ang mga Pilipino. Ha? Ba't di kayo magbasa ng balita ng DA? Eh nandun po yan eh, di ba? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. O agriculture na, yung palay, yung coconut, lahat nandun sa DA. Magbasa kayo. Kung gusto niyo puntahan yung Philippine News Agency, puntahan yung Presidential Communications Office official Facebook page, mas kinakulang-kulang yun, nandun may balita. Poverty nandun. Itong topic natin kay Gadon, poverty. Sasabihin, ganto-ganto yung mga makadigong, yung si Coach Jared niya, o si Coach Jared, pinanonood ko yan, nakasubaybay ako sa FB niya. Dinedebunk niya yung sinasabi nung, sino ba yung malutikiya na yun? Sino ba yun? Nakita ko po, post ni Coach Jared, dinebunk ni Coach Jared yung sinasabing poverty, o, di ba? Bumagsak ang poverty rate natin, pero itong mga gonggong na minions ni Duterte, kinokontra, talagang binibigay yung naratiba, mga kababayan. Grabe, oh. At congratulations po lahat sa yung mga PMA graduate po ng 2024. Anong class po ba kayo? Na sorry naman po, no? Napanood ko po yung nagtakbuhan, yung natapos na sila. Nagtakbuhan yung pamilya nila. Nakakaiyak mga kababayan. No? At isisingit ko po itong video na ito ni Lenlen. Yan yung next topic natin mga kababayan. Panonoorin natin. 30 seconds lang. Pagbigyan nyo na ang mama Lenlen ninyo. Kung nung during election, ako po, siyempre, makabongbong tayo eh. Unity team tayo dati. Diba? Kawawa sa atin si Lenlen. May mga pictures pa nga ako dyan na nakuha ko. Yung mga nakaganon si Lenlen sa Enidoro. Yung nakaganon. Alam niyo, yung first time na malaki ng views ko kay Lenlen, yung naghaduken siya. Naghaduken si Lenlen. Gusto niyong makita yung haduken niya? Ayan o. Tinabi ko po yan, talagang di ko dinidelete kasi sabi ko baka magamit ko in the future. 'Di ba? Hadukin. Oh, ngayon po nagbago ang tema. Oo, mga kababayan. Yan, tingnan nyo to, 30 seconds video from TikTok. Pasalamat po tayo dyan kay TikTok 51 billion ni Pulong. Anak ng show pa mo. Attorney Lenny. Attorney Lenny na. Nasa tamang landas ang Marcos administration. Ito po, pasensya naman po ha, sa mga hate na hate si Mama Lenlen. Dito, siyempre, papakita natin dahil maganda po ang sinabi ni Mama Lenlen, no, ninyo, kay ating Pangulong Bongbong Marcos. Tignan ninyo si Mama Lenlen ninyo. Beautiful ba si Mama Lenlen? Hadukin. Hindi niya pa rin ako nahahadukin. Wala pang nakakahadukin kay Tokis. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Ayan. 'Di ba? Nasa tamang direksyon ang administrasyong ito, pero in terms of the West Philippine Sea. Alam nyo naman tong mga tong mga LP, syempre, yung mga LP stalwart, talagang ipaglalaban nila yan. Kasi, accomplishment ni Noynoy yon, yung 2016 arbitral ruling na nanalo tayo. At least, may pinaglaban si Panut. Sa administrasyon ni Panut, may pinaglaban siya na ngayon ay nagagamit natin para manindigan tayo sa West Philippine Sea. At ito ngang si Mama Lenlen ninyo, pinupuri ang ating Pangulo na sa tamang direksyon. Kasi anong sabi niya? Sayang yung 6 na taon. Nagpakalenlen na naman siya. Hindi pala, 8 years. Tapos binanggit niya, 6 na taon na naman. Ano ba talaga, Mama Lenlen, yung numero mo? Buti na lang, di mo sinabing 69. Di ba? Mama Lenlen,
Kudo sa'yo pero saliwa ka pa rin sa numero Ano ba talaga? 6 o 8? 6 o 8? Ikaw, Mama Lenlen, napaghahalata na kita, Mama Lenlen Call me. Pag nandiyan ka sa Boston, call me, baby. Di ba? Tuturuan kita kung ano ang sex or et. Ha? Sexte et. O yan. Di ba? Ay tiyang sexte et. O yan. Okay? So, no, marami na naman ditong magagalit ng mga ng mga dilawan. Tignan nyo talaga si Blengbong saka si Bangag na Lisa. Yan ang mga yung nandito, yung lukaret, yung professional liar din na jukebox queen. No, si Blengbong daw, si Bangag, si Lisa Smag, mga ganyan. Talagang mga kampi ng mga dilaw yan. Oh, bakit? 'Di ba sinabi rin ni Ninang Lisa? Lenlen. mali, hindi Lenlen. Even Lenny did not do that. Remember yung interview niya kay Katunying? Even Lenny did not do that. Oh, ngayon si Lenlen is singing praises. Oh, 'di ba parang si Harry Roque lang dati, sabi ni Luke Espiritu. Now you are in the ticket of the Bongbong Marcos, the senator, you're singing hallelujah. O, diba? Tama naman po, si Mama Lenlen ninyo. At least naninindigan ng Pangulo, hindi tulad nino. Prime Minister ni Baal. Na, instead na ipaglaban, yumuko. Hail Xi Jinping, I love China. Xi Jinping is like my brother to me. Hail, brother Xi Jinping. Pwede bang bigyan mo na lang ako ng last name ko na rin Si? O, Si Digong. Diba? May hawak kang katibayan, abogado ka pa man din, pero ikaw ay naging abogago. Read my lips, Digong. Abogago. Oh, kita mo, naninindigan tayo sa West Philippine Sea, kaya pikon na po ang mga Chekwa kung ano-ano ng naratiba ang pinagsasabi nila. Yung ngayon, inutusan nila ang Coast Guard na manghuli ng mga trespasser sa kanilang 9-dash line imaginary, no? Hulihin daw ng walang trial ng 60 days. Ano yun? Daig nyo pa ang Nazi Kayo ba ang mga makabagong Nazi? O, di ba? Iba na yan, iba yan. Papalagan ng Pangulo yan. Papalagan yan. Di ba? Hindi natin lang kasama ang Pangulo dyan. O, yan, leader ng PENGS. Naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. Kung naniniwala sila, kasama natin sila sa paninindigan sa West Philippine Sea. Kaya, ibalik nyo na yung 51 billion ni Polong. Ayun yung nakalagay na username sa TikTok, Diba? Kaya kudos diyan kay Mama Lenlen ninyo Mama Lenlen, pag nandito ka, call me. Baka maturuan kita ng Section 8, okay? Paabot nyo nga yan kay Mama Lenlen. Okay? Now, punta naman tayo dito kay kay Secretary Larry Gadon ng Poverty Alleviation. Okay? Unahin muna natin itong kanyang sinabi dito sa Philippine News Agency. Actually, may video na tong pinakita ko sa inyo di ba? Sabi niya diyan, Gadon taunts, pinagmamalaki niya. PBBM's program aimed at reducing poverty. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon on Friday attributed the decline in poverty incidence to the government social protection program as well as efforts to open up the economy and attract more investments under the administration of President Marcos Jr. During the Bagong Pilipinas Ngayong public briefing, Gadon reported that the country's poverty rate dropped from 24.7% in 23 to 23.4% so far in 2024. That's a big drop. That's about 1.3%, no? Tama. He said the latest figure corresponds to about 11 million families. Ito ang inaayawan ng mga dutae, no? Gadon said the full reopening of the economy and removal of pandemic-induced restrictions prop up the country's economic growth. Dahil na rin ito sa magandang programa ng Marcos administration, napakarami ng mga nagawa ng Marcos administration like opening up the economy. Baka sabihin yung napakasipsip mo naman, Gadon. Si Gadon po, talagang yan ang totoong Marcos loyalist. Hindi po yung bumitaw. Yung iba,
huwad. Yung iba, superficial. Yung iba, selfish. Yung iba, personal interest lang. O, hindi na pagbigyan, kumalas. O, yan. Yung iba naman, alam nilang talo yung bata nila, kumalas, lumundag. O, ayan. Pero si Gadon, forever. Natanggal ang bilang attorney, nag-stick pa rin sa Marcos. Ganun lang. 'Di ba? O, yan po mga sinabi niya dito, no? Ang dami. Meron pa nga siyang yung sinabi niya na haka-haka lang, no? Yung nagsasabing ang daming mahirap o mahirap sila, haka-haka lang. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan po, sa impact leadership. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, silang nagsasabi niyan, haka lang nila yan. O yan, talagang tapang, di ba? Yan, ganyan, depend. Kasi alam niya, siya ang may datos. O may datos siya, pinakita niya sa kanya. 1.3 decline in poverty ratings, di ba? About 11 million families. Kasi ang dami ng mga programa, no? At na-open ang economy. Okay? May datos siya. May pruweba siya. Uy, bakit siya merong ganyan? Siya nga ang head ng poverty alleviation Siyempre, pagmamalaki niya yung accomplishment, di ba? O, ngayon, mga kababayan, eto ngayon, eto pa, ha? Dito siya, binanatan ng mga netizen, ha? Okay? Hindi siya, binanatan siya dun sa haka-haka nung mga kakampi ni Dutae. Ha? Hindi daw totoo yan. Ganito, nagsisinungaling ka. Hindi naman sinabing na nawala ang poverty. Bumagsak lang, dumami rin. 1.3%, that's a big decline. Come on, freaking people, ha? Sa politiko, Larry Gadon, Max Filipino Workers, may pang Starbucks, beer house, pero nagre-reklamo sa 45 pesos na bigas? Oh, napak-check. Marami pong napak-check dito, mga kababayan. Ha? Gayayay. Mahal daw bigas, 45 pesos. 1 kilo pagkain na ng isang pamilya sa 3 araw. Pero, araw-araw nasa Starbucks, gumagastos ng 200 pesos na kape at nagpapaklas kakain ng pack salad na ilang piraso na lettuce at carrots at kamatis. 250 pesos. Okay lang. Pasosyal Pero sa 45 pesos na bigas na 3 araw kakainin ng pamilya, sobrang mahal. Totoo naman. Di ba? Sige nga, meron pa nga kayo dyan. Ito pa sabi, mga tricycle driver, araw-araw nasa beer house. Reality check, fact check. Nakapark pa sa labas ng bar, mga tricycle nila. May pang-inom na, may ka-table, pambabayad, tapos pagka-uwi ng bahay, walang pambili ng ulam at bigas, tapos sasabihin, ano ba tong gobyerno na to? Gutom kami araw-araw. Tayo na. Nagastos sa bisyo yung pera na sana pang pamilya, pampakain sa pamilya, sa sarili niya. Kaso, nung walang pambili, sinisi gobyerno. Classic, classic. Jeepney driver naman. Jeepney driver, nagre-reklamo, mahal daw bigas. Pero naka-iPhone 10. Nagre-reklamo kasi naka-iPhone 10 lang. Walang pambili ng iPhone 15. Tama nga naman. Di ba nung lumabas yung iPhone 15, may nagpila-pila pa? Magkano yan? Maski na nyo sabihin nyo lang yung iPhone 15 nyo, yung dalawa lang yung camera, hindi yung ano bang tawag. Kasi ako yung cellphone ko, iPhone din, nag-upgrade ako from Android No? Nangangapa nga ako dati. Yung, ano ba yung pinakamahal na iPhone 15, yung 3 ang camera, ha? Tapos depende pa sa storage ng cellphone mo. Kaya matatawa ka. Alam nyo, sa totoo lang, magalit na kayo kay Gadon. Pero katotohanan yung sinasabi niya, sabihin nyo nang mayabang siya. Ha? Porket ikaw sumasahod ka ng 250,000 kada buwan. Di ba? Pero at least siya nagtatrabaho. Hindi tulad nung iba na hindi nagtatrabaho. Nung nakaupo-upo lang dyan, ganyan, privilege kasi matagal na ako sa gobyerno, ganon. Isipin nyo, totoo naman yan. May pang Starbucks ka, may pang coffee bean ka, may pampanood ka ng sine, meron ka pang snack sa loob ng sinihan. Di ba? May pang toma ka. Sige nga. Tapos,
45 pesos na kilo ng bigas na 3 araw nyo gagamitin. Depende sa dami ng pamilya mo yan. Kung marami kang anak. Di ba? 200 pesos na Starbucks. Hindi ko na alam po magkano yung Starbucks coffee dyan, no? Dito nga yung drinks ko Grande. $5.45. Di ba, Carcleya? Magkano yun sa pesos? 300 yata yun. Times 50 mo, 200 na. 250, tama nga naman. May pang salad ka daw, may pang mall-mall ka, bibili ka ng damit mo, ang mahal-mahal niya. Pero pagdating mo sa bahay, titingin ka pambili ng bigas, 45 a kilo, putang inang mahal naman. Hindi mo ba naisip bakit ang mahal ng bigas na yan? Mahal ang punla, mahal ang ganito, gastos, papalakin, papatubigan. Tapos bibilihin pa ng middleman. Tangina na. Totoo naman, bumapayag naman ako sa kanya. Tapos yung mga driver, siyempre, konting katuwaan, di ba? Iinom-inom, magti-table. Mamaya kung saan mapunta pa yung table, mapasogo. Di ba? Ano yun? Meron pa ba na to yung nakaganon? O dyan sa Santa Ana ba? Santa Mesa. O kaya doon sa Ermita, sa Pasay. Diba? Manila, Pasay, saka sa... Manila, Santa Mesa. Manila yan, di ba? Hindi pa naman QC ang Santa Mesa, di ba? Yung may Santa Mesa, yung Anito yata. May Anito pa ba? O Sogo na lang, di ba? Okay? Now, diyan po sa sinabi, napak-check sila sa katotohanan, sa kayabangan daw ni Larry Gadon. Nako, tinira po siya. Tinira siya ng mga netizens na hindi matanggap yung katotohanan. Yung mga entitled, yung mga malambot joy. Yung mga malambutin, yung mga madaling matamaan. Diba? Totoo naman. Bakit yung magre-reklamo bibili ng bigas, nagkakapagkape ka nga sa Starbucks? Nakakabili ka ng salad na 250 pesos ang halaga, yung bigas 45, putik na yan. Diba? Ayan. Ito po sabi ng mga netizens. Ay yayabang itong mga to. Ito. Ex-user daw siya. Ito yung anti-poverty czar na kalaban ang poor. Si Harry Roque na human rights lawyer pero naglin sa human rights violation. Yung mga senador na ex-convict at mga pro-China, mga siraulo kayo. Naku, laki ng lintayan ito. Ang sakit mo sa ulo. Ayan. Pangkamata pobre niyan. Networks looking for you next doon sa inyong teleserye. Siya na yon. Siguradong kainisan ng masa. Mukha siyang kakosa ni Bilar. Same matabobe pills and dating. Tinalo pa niya si Marie Antoinette with her letter, let them in cake aside to starving. Kayo naman, sobra naman kayo, no? Totoo naman yung sinasabi niya Di ba? Bakit kayo nasasaktan? Hindi ko na po babasahin lahat. Kayo na lang magbasa dyan, no? Bakit kayo nasasaktan? Reality check nga yan, fact check, di ba? Sige nga. Bakit kayo nagre-reklamo sa presyo ng bigas na 45, 50, 69, ano pinakamataas? 80. Kung makabili nga kayo ng small drinks ng Starbucks, mahigit 100 Tapos re-reklamo kayo, mahal ng bigas. Tanga lang kayo. Diba? Kapritsyo nyo Yung kapritsyo nyo, in a matter of hours. Pero yung bigas ninyo, na 45 a kilo, 3 araw nyo daw gagamitin. Tama, mali. So yung 200 ninyo, baka hindi lang, baka 3.5 kilos nang mabili nyong bigas. How many days nyo ko ikukonsume yun? Bumili ka na lang ng 3-in-1. Diba yung instant coffee? O ganon. Basta Starbucks ka pa, pasosyal ka pa di ba? Upo-upo ka dun sa mall, sa loob ng Starbucks, naka-4 ka pa. I'm drinking macchiato. Diyos mio. Nung na-fact-check, sabi, ayabang naman ito. So what? Totoo naman. Di ba? Huwag nga kayo magpaka-hipokrito na hindi nyo alam yun. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.